dahil nga dito sa 44 million worth na halaga ng gamot na binili daw ng DOH na malapit nang mag-expire. Kayo ho ba sa pribadong sektor, nakakabalita rin ba ng mga ganitong pangyayari galing sa Department of Health? Well, noon pa naman ang alam ko niyan na before meron ng mga issues na ganan na nag-expire yung gamot at hindi na ipamahagi sa mga different government facilities. Pero itong 44 ano yan? 44 million worth million ng, ay recent lang po ba yan? Opo. Neto lang Neto lang. Oo. So, anyway, usually man po yan sa, hindi naman sa amin binibigay yan. Usually sa mga government facilities nga po yan. Pero ito pong mga issue ng expiring drug, siyempre, pagka malapit po mag-expire, usually actually sa amin sa pribadong hospital, 6 months before expiration, hindi na po namin nilalabas yan. Binabalik na po namin yan sa mga suppliers. Sa mga suppliers. Ayun. And same with Doc, same with mga butika, 1 year na shelf life, pinapa-pull out na rin nila sa supplier nila Tama po yun. Tama. Kasi siyempre, hindi naman mabilis. Mabuti kung fast-moving, tawag po namin dyan, fast-moving na items, okay lang po yun. Pero kung mga slow-moving po, siyempre, mas mahaba dapat yung expiration date. Ang pinaka-fast-moving yata, Doc, ay yung paracetamol, so over-the-counter. Opo, yun. Marami naman kasi brand yung paracetamol. At saka marami yung sumasakit ng ulo sa mga pangyayari. Kagaya niyan, Doc. Speaking of fast-moving, Doc, sinasabi kasi itong 44 million worth ng mga gamot ay ito yung mga psychiatric medication. Masasabi po ba natin itong fast-moving o hindi naman po talaga kasama dito kumbaga sa priority medications na mabilis maibigay para sa taong bayan? Paano po itong psychiatric medications natin when it comes to sa medical field po? Marami po ba yung volume Doc? Karamihan po dyan sa psychiatric medication, restricted po yan, hindi basta hindi basta mabibili, at hindi po yan talagang laging available, kasi may prescription po yan usually, kasi pagka mga ganun na para dyan sa mga psychiatric na ganyan, karamihan po yan ang malaki ang epekto sa pasyente. Kaya yun nga, usually restricted po yan. Hindi basta-basta inilalabas yan.